guys! Welcome to my YouTube channel, Love Sweet Life. Samahan niyo ko sa napakagandang tanawin na matatagpuan dito sa Dingalan, Aurora. So, kitang-kita nyo guys, just by looking at this view, talagang maiinganyo kayo pumunta dito sa Dingalan. So, in this place naman, ito yung pinupuntahan na tinatawag nating Dingalan, Aurora Feeder Port. Actually guys, yung aming pagpunta dito is may arrangement. Meron kaming travel and tours na kinuha, pero actually meron din sila dito kapag pupunta kayo, may mga sabihin na nating environmental fee na binabayaran. Usually around 20, nagre-range lang naman siya ng 20 to 50 pesos. It depends upon kung saan yung location na pupuntahan nyo. So dito, may orientation na naganap, meron binigyan sa amin na instruction, at so meron din naman guys na mga bangka, medyo malalaki rin, merong maliit na maghahatid sa inyo papunta dun sa other side ng island. So around siguro mga 10 minutes yung kailangan yung i-travel dito. Hindi naman ganun kalayo, or kung mabilis-bilis around ganyan mga 10 minutes or mabagal, depende na rin sa nag-drive or ano ba tawag natin doon. So no, yung nagbabiyahe ng kanilang mga bangka. Napakaganda ng area, pero nung pumupunta kami dito, makikita nyo naman medyo umuulan. Actually, pagkasakay namin itong bangka ay umuulan, pero pagbaba namin dun guys, mapapansin nyo nagkakaroon na ng changes. Sabi ka daw ng mga tao doon, unpredictable yung weather kapag nandun ka sa Dingalan, Aurora. Kasi nga ay medyo, syempre yung mga weather system at the same time, yung mga formation ng clouds, because it is somewhat near, or actually malapit na talaga siya sa Pacific Ocean. So, marami ng mga nagaganap-ganap. Alam niyo na may mga bagay about the particular weather in that area. So, umiinit na, gumaganda ng paligid. Napakaganda, malawak actually. Hindi ito nakakatakot puntahan compared dun sa other island hopping. Kung kayo ay mga followers ko, sumusubaybay sa Love Sweet Life, may mga ilan na rin ako napuntahan ng mga beach resorts, at the same time mga island hopping, kung saan talaga medyo nakakakaba kasi wala kang makitang mga puno, alam mo yon, yung walang, parang feeling mo is out of nowhere. Ito naman is giving you a little secured feeling na medyo may mga areas pa rin talaga na nakukover siya ng mga land. So pagkababa namin, dito kami pumunta sa beach resort, which is the Isla Paraiso. Actually, they are claiming this to be white beach, pero napansin nyo naman, kitang-kita nyo naman dito sa video is hindi na siya ganun ka-white. Now, tinanong ko, sabi ko, but anong nangyari? According dun sa mga locals nila, it is because laging tinatamaan sila ng bagyo. At the same time, hindi lang yung mga may hinang bagyo. Actually, wala naman talagang mahinang bagyo, pero madalas ay tinatamaan sila ng malalakas na bagyo na nagkukos na yung mga yan. May mga coral reefs na naanod mula doon sa palibot ng island. So, yun yung dahilan kung bakit hindi na siya ganun kapino at hindi na ganun kaputi yung beach resort na ito. Pero alam nyo, kilalang kilala ito guys. Marami ng vloggers ang nagpunta rito. Hindi lang tayo, hindi lang sa Love Sweet Life, pero marami rin ang na-explore na itong area na to, which is very nice kasi pagka galing mo dun sa feeder port, eto na talaga yung tinutumbok nila na beach resort. So, parang hindi ko lang masyado pang na-explore yung other side, pero typically, ito na yung mga sumasalubong na resort dito sa Dingalan, Aurora. Maganda rin ito guys kasi hindi siya naman ganun katalas kapag naglakad ka dun sa area. Mapino siya dun sa part na malapit dun sa dagat. Pero dito lang sa mga side na ito, medyo sharp yung mga corals, kaya dapat ay lalo na kapag may kasama tayong mga bata, pagsuotin natin ng mga tsinelas o yung mga swimwears na alam nyo, good for the
for the protection of their feet. Kasi nga, medyo matalas yung mga coral reefs. Pero sabi ko kanina, hindi ganun kalalim yung side, hindi kagaya ng ibang mga beach resort na hindi ka makapunta dun sa shore kasi palalim na agad. Dito naman is mapapansin natin na evenly, so dahan-dahan namang bumababa yung alam niyo yung elevation noong shore. So, ang ganda-gandang puntahan to lalo na kapag team building, at the same time, gala ng barkada, gala ng family, magandang puntahan. Medyo may kalayuan. If let's say for example, you're coming from Manila, kasi I'm from Laguna, so nadagdagan pa ng 2 hours yung travel time namin. Siguro, without traffic, siguro you could reach it around 6 hours. Pero pag may traffic, alam nyo na guys, traffic is real. So, handa-handa na kayo ng mas mahabang pasensya. So, dito sa nakikita nyo, kami ay mag-trekking. So, mountain hiking ang dating, ang peg. Marami kami dito, mapapansin nyo. Medyo may actually hindi nga medyo maputik talaga kasi nga sabi ko kanina habang nandun kami sa bangka biglang umulan pero siguro mga 3 minutes lang yon pero enough para basain yung area na to which make it a bit difficult na akyatin yung taas. So guys, talagang dito masusumbok ang inyong stamina, ang strength, yung mga inipon, yung mga bilbil, excuse me for the term, pero yung mga naipon nating, tagal nating inipon habang bakasyon, talagang mababurn natin dito yung maraming nating excess fats and calories. Talagang grabe. Medyo matarik talaga yung area na to. Kung mapapansin nyo, breathtaking. Talagang sinasabi ko sa inyo, it is a very panoramic view from the top. Ganito kaganda. Parang yan, alam nyo, hindi yan filter something. That is a raw footage ng area na to. Talagang mala-asul-asul na tubig ang makikita nyo kasi siya is facing Pacific Ocean, which is very nice. Napakasolemn pag nandyan ka, kaya nga lang hihingalin ka muna guys bago mo makita ang napakagandang view na ito. Meron din silang, kung gusto nyong parang view deck, actually they're calling this as view deck. Tapos from this area, siguro akyat pa kayo ng around mga 20 more minutes para naman ma-reach nyo yung tinatawag nilang lighthouse. Ayun nga lang, hindi ko na tinangka kasi alam nyo, gutom na ako. Kaya pagbalik namin, kasama na rin doon sa package na kinuha namin, etong Boodle Fight na seafood, fish, at the same time may mga vegetables and fruit. Alam nyo, okay na. Alam nyo yung feeling na pagod ka, tas kakain, bago ka naman umakyat na naman dito sa nakikita nyong view, which is, pupunta naman tayo dito sa tinatawag nilang Grotto of Nuestra de Señora. I think yun yung pangalan niya. So, makikita natin, this one is consists of around 100 steps. Okay? So, kaya naman ng mga bata. Kagaya nakikita nyo, may bata naman diba dito na naglalakad. So, kaya nila na akyatin ito by their own. Pero yung mga maliliit na lang na bata at kasama nyo, siguro kailangan nyong buhatin. Now, hindi na namin kinailangan i-hike ito or gapangin namin pataas kagaya ng ginawa namin doon sa lighthouse. In this case naman, na pwedeng akyatin na or actually ibaba na kayo malapit doon sa pinaka stairs papunta dito sa view na to, dito sa grotto. So, ang ganda, alam nyo, ang lakas ng hangin, talagang ma-appreciate mo yung nature, not only sabihin na natin, di ba yung typical nakita natin sa traffic, why not go somewhere na ganitong away from the city, away from the busy road, once in a while. Siguro kaya nga lang, pag itong kinuha nyong vacation trip,
make sure na may enough kayo na araw para ilaan dito. Kasi, hindi to kagaya ng pupunta lang sa then uuwi na. Kasi, syempre, malayo yung biyahe, sulitin nyo na. Siguro around mga 3 days, ang minimum, okay na. Lalo na kung galing kayo sa Manila or other further na mga areas. Yun yung lighthouse na sinabi ko sa inyo kanina na hindi ko naakyat kasi hindi na kaya ng powers ko, guys. So, ito na yung si Señora Nuestra. Now, this one is parang pinaka-patron nila or something. Parang guide nila dyan. May mga, alam nyo, may mga local beliefs sila. So, that one is naging tourist attraction na actually. Laging nakalagay sa mga itinerary nyo or mga list nyo kapag pupunta kayo ng Aurora in this place na tinatawag nilang grotto. Now, may popular area dyan which is nakikita nyo yung kulay blue na bangka, makeshift lang na bangka, wherein pwede kayong magpa-picture. Actually, ang capacity niya lang is about a maximum of 8 people. Pero, hindi natin maiiwasan that some guys, talaga naman, alam niyo na, typical na gusto sama-sama sa picture taking. Pero, dapat talaga sumunod tayo sa kanilang rules. 'Di ba? Baka mamaya malaglag yan, di saan ka sisimutin? Good luck. So, dapat, syempre, 'di ba, dapat safety first. So, wag tayong magtangka, hintayin muna natin silang bumaba, and by that time, naluwag na yan. So, ang ganda-ganda kasi, pero mo, pwede ka yan, yung kagaya ng isa, humihiga-higa, tapos kukuha naman ng picture, sa may ulunan mo, is napakagandang scenery ng mountain at the same time ng karagatan. So, this is a very good combination to remove all the stress coming from your work or your personal lives or kung ano man mga bagay na lungkot, nakakapagpa-stress sa'yo. So, once in a while, magkaroon ka naman ng medyo, alam nyo, time for relaxation. Yun nga lang, kailangan pa rin dito sa Dingalan actually, ang lakas ng katawan. Kung makikita nyo guys, eto na naman tayo. Wala tayong tigil sa paglalakad, paglusong, pag-akyat. So, habang lumulusong tayo, ito naman ay pupuntahan natin. Actually, guys, may 2 entrance na pwede kayong pasukan dito papunta sa Adventure Park. Okay? Itong tinatahak naming landas is papunta doon sa waterfalls. Okay? So, pupuntahan muna namin yung waterfalls, pero sabi ng guide namin, meron din ditong way papunta directly to the Adventure Park. So, puntahan muna natin yung falls. So, kung mapapansin nyo, this is a typical na mga pinupuntahan. Actually, meron dito sa parting Quezon, alam mo yung Banahaw, kung pumupunta kayo sa mga ganon. So, ito yung typical na view at makikita nyo ang lalaki ng mga bato dito. So, medyo ingat lang kasi makeshift lang na bamboo yung ginamit nilang stairs dyan or sabihin na natin bridge para makapunta ka sa iba't ibang location or parte nitong kanilang spring. Actually, may parang nature spring yan and then meron dun sa area na yon na falls na isa rin siya sa kilala at famous na spot for the tourists na ginagawa nila is tumatalon-talon. So, hindi ko yun guys gagawin. Alam nyo, medyo takot ako sa ganyan kasi syempre, hindi ako familiar sa area. Pero, if you are too adventurous, too brave, why not try it? So, hindi ko na lang tinry na tumalon kasi parang yan kagaya ni kuya, wala yung takot na nararamdaman. Makikita nyo guys, merong tali, may rope dyan, na hinahawakan kasi malalim na yung area na yan, which is conducive or pwedeng gamitin for diving kasi hindi naman pwedeng magda-dive ka tapos, alam nyo, 3 feet lang pala, ay nako, delikado yun guys. So, yun is advisable para sa mga nagda-dive. Eto naman guys, sabi ko may isa pang way papunta sa Adventure Park and we are already in this way sa Adventure Park.
Now, ito is yung hanging bridge. Now guys, may mga packages na ino-offer yung Adventure Park. Meron silang parang just the simple entrance, meron silang 50 pesos per pack or per head. So, bata matanda, 50 pesos. Kung gusto mo naman i-avail yung mga ganito, hanging bridge, meron silang giant swing, meron silang parang, ano pa ba yun? Yung, what you call this, zip line. Medyo pricey yun guys. Yung full package nila is around mga 750, may ganun, parang may 350, may 750, depende kung i-avail nyo lahat yung mga activities na meron sila. Dito kami, nag-avail lang kami dito sa hanging bridge, pinuntahan lang namin, and then, nagbayad na lang kami ng entrance kasi, is medyo kaunti na lang yung oras namin para libutin pa yung entire na area nitong Adventure Park. Napakalaki guys, actually. Pero meron siyang mga area sa kagaya nito para mga naka-cliff. Meron din naman siyang swimming pool, yan nakikita nyo. Available naman yan kapag parang kinuha nyo is around 200 or 300. Parang pwede na yata kayong maligo dyan. So, kindly check the brochure na lang or something yung kanilang page. Parang makikita nyo naman sa Facebook nila yon. Tapos yung mga packages nila. Hindi ko na nga lang guys nasa ulo. Kasi nga, doon na lang ako sa hanging bridge at saka sa entrance. So yan. Pwede nyo nga i-avail yan. Hindi ganun kalalim. Pwede kayong mag-swimming dyan. Maganda rin naman yung amenities nila. Maganda na rin yung CR nila. Kasi binisita ko guys. So okay naman. Hindi naman kayo talo dyan. Okay? So, yan, meron silang for adults and for kids. Malinis naman. Medyo malamig lang yung tubig. It is, alam niyo na, typically, mataas yung area, mahangin. So, the tendency is, lumamig yung tubig. So, ito, guys, ang makikita nyo kapag inakyat nyo, yung pinakatuktok nung parang pinaka-setting up nila ng zipline. So, talaga namang what is that term? Kabundukan talaga ang makikita nyo dito sa area na ito. Wala kang ibang makikita kundi ganyang view. Napapalibutan talaga ang aurora niyan. Alam nyo naman, di ba guys, dadaanan natin ang Sierra Madre, which is very, very famous sa mountainous areas niya. Napakadaming mga puno. And yan, kagaya ng binanggit ko, if you are brave enough, why not try their zipline? Yung zipline na na-try ko is hindi ganyang kataas at hindi ganyan kahaba. So, medyo tinamaan ako guys ng kaba kasi hindi ko pa natatry ang ganyang super layo, super haba at talaga naman napakataas na zipline. Pero siguro, etong ganitong klase naman ng range ng zipline na to is usually common lang dun sa mga sabihin natin sanay ng mag-zipline. So yan, 'di ba? Breathtaking. Napakaganda ng aurora, which is if you are nature lover, if you want go hiking, if you love zipline like that, gusto mo lagi sa nature, gusto mo maglakad na maglakad, alam niyo yon, gumala ng gumala sa kagubatan, umakyat ng umakyat sa kabundukan. This is highly recommended for you guys. Kasi it is physically challenging dahil nga mountainous area, so wala diyang mga sementadong area. So, expected nyo na mapapalaban kayo ng akyatan. Which is very good naman kung kayo ay nasa peak ng prime nyo, kabataan nyo, why not visit this area? Alam nyo guys, recommended ko ito sa inyo. Alam nyo naman, dami na nating napuntahan. So, I hope na kahit paano, yung mga napupuntahan namin is nagsisilbing inspirasyon para at the same time, lawak-lawakan nyo naman yung inyong horizon para mapuntahan nyo din ang iba't ibang lugar dito sa Pilipinas.
Guys, isa pa, travel tip ko na rin sa inyo na kapag pupunta kayo dito sa part ng Aurora na to at magkakaroon kayo ng mga activities like hiking, yung mga ganun, mga trekking, why not bring your own water? So, kung gaano man kadami ang kaya nyong bitbitin, very good kasi may kamahalan ang tubig lalo na kapag nandun na kayo sa peak ng mga pinupuntahan ko kanina, yung mga napakita ko sa early dito sa vlog. So, save din yon ng inyong pera. So, I hope you like this vlog and please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Love Sweet Life. Thank you and God bless!